Amen. Hallelujah. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ayan. Magandang umaga naman po sa atin. Pwede bang isang malakas na amen? Amen. Hallelujah. Tunay nga na napakasarap magpuri sa ating Panginoon. Amen. At sa umagang ito, ako po ang naatasan na magdala ng salita ng ating Panginoon. Ang ating pastor po ay nasa Caloocan, Bethel. At siya po ang tagapagsalita sa umagang ito doon. Ayan. So, ako po ay hindi ko maintindihan kung kinakabahan ba ako o hindi. Ganun ang pakiramdam ko. So, lagi namang may kaba pag nandito sa stage. Pero naniniwala ko na hindi ako yung magdadala ng mensahe, kundi yung Panginoon. Siya ang magsasalita sa atin sa umagang ito. Ayan. So, ang pinamagatan ko ang mensaheng ito na fix your eyes, find your peace. Ayan. Bago ko basahin ang ating verse, gusto kong itanong sa bawat isa sa atin, sino dito yung easily get distracted? Yung madaling ma-distract sa mga bagay-bagay sa paligid natin. Yung meron tayong ginagawa, pero pag may dumating na distraction, nakakalimutan natin yung ginagawa natin. Kunwari sa mga nanay, nagluluto, tapos biglang may kumausap, nakalimutan na yung niluluto, nasunog. 'Di ba? Minsan nangyayari sa atin 'yon. O kaya naman sa mga estudyante, may exam, may quiz, nag-aaral. Kaya lang bigla napatingin sa cellphone. Wala na, tapos na. Hindi na nakapag-aral, nag-cellphone na lang. So, lahat tayo nakakaranas ng distraction. Ayan. So, bago ko ituloy yung ating mensahe, tayo po ay manalangin. Yes, Lord God, hallelujah, hallelujah, Panginoon. Purihin ka, O Diyos, sambahin ng iyong pangalan, Panginoon. Lord, samahan mo kami, Panginoon, Lord God, sa pagbubulay-bulay ng iyong mga salita, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, Lord God, na ikaw ang maitaas sa umagang ito, Panginoon. Ikaw ang marinig, Panginoon, Lord God, ang bawat isa, O God. Lord, lakipan mo na kapangyarihan ng aking mga labi, Panginoon. Tumimo sa puso namin, Panginoon, ang iyong mga salita, O God. Lord, maraming salamat, O God, sa iyo ang papuri, pasasalamat at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayan. Sabi ko nga kanina, lahat tayo may mga distractions sa pang-araw-araw natin. Maraming mga bagay na nagde-distract sa atin, sa ating mga pamumuhay. Mula sa bahay, sa labas ng bahay, sa school, di ba, sa office natin, may mga distractions tayo. Ayan. So, umpisahan natin sa Hebrews chapter 12, verse 2 to 3. Ayan. Fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith, for the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Consider him who endured such opposition from sinners, so that will not grow weary and lose heart. Anong sabi doon sa una? Fixing our eyes on Jesus. Ayan. Hayaan niyo po ako na himayin po natin yung verse na ito. Ayan. So, hindi naman to masyado mahaba. So, sana hindi kayo mabagot sa akin. Ayan. Wala naman po nakakabagot sa salita ng ating Panginoon kung patuloy natin tong nanamnamin. Ayan. Una po, anong sabi dito? Fix your eyes on Jesus. Ituon natin yung paningin natin sa Panginoon. Nakatuon ba yung paningin natin sa Panginoon? O mas nakatuon yung paningin natin sa mga bagay sa paligid natin? O sa mga distractions? O sa mga problema sa paligid natin? Completely focused ba tayo sa Panginoon? Completely focused ba tayo sa mga teachings ng Panginoon? Sa examples ng Panginoon? At sa magagawa ng Panginoon? Or nakafocus tayo dun sa mga problema natin? O nakafocus tayo dun sa stress natin? Nakafocus tayo dun sa mga bagay na naglalayo sa atin sa Panginoon? So, ang sabi dito, fix our eyes on Jesus. So tayo yung makakapagsabi nun. Naka-fix ba or naka-focus ba yung paningin natin sa Panginoon? Alam niyo ba yung sa kabayo? Yung kabayo, di ba meron siyang, dito, dalawang, ang tawag doon? Takip.
para yung focus ng kabayo sa harap lang. Hindi siya madedistract. Kasi ang kabayo, pag na-distract, parang nagwawala yan. 'Di ba? So, katulad ba tayo ng sa kabayo, na nakafix yung eyes natin sa harapan, nakafix yung eyes natin sa Panginoon? Nakataon ba tayo? Or nakataon tayo sa distractions, sa problema, sa temptations, sa hirap ng buhay, sa struggle ng buhay? 'Di ba? Keeping our eyes locked on Jesus. Para tayong nasa para tayong nasa karera. Ayan. Sino dito nakatakbo na? Marathon o kaya fun run. Ayan. So, yung buhay Kristiyano kasi natin, para tayong nasa fun run or marathon. So, sa fun run and marathon, merong finish line. So, tayo bilang mga Kristiyano, ang finish line natin, yung Panginoon. Yung makita natin ang mukhaan ng Panginoon. At syempre, magawa natin yung mga bagay na pinagagawa sa atin ng Panginoon. So, bilang mga runner, bilang mga Kristiyano, saan nakatuon yung paningin natin? Pag tumatakbo tayo, ako naranasan ko pong tumakbo once, ayan. Sumali po ako ng fun run at hindi siya madali. Akala ko madali. Kasi yung sinalihan ko po, 5 km lang. So feeling ko kayang-kaya ko naman sisiw lang, madali lang. Yung pala habang tumatakbo ako, pagod na ako. Tapos yung, alam niyo po yung binti ko, feeling ko matatanggal na siya. So hindi siya madali. Lalo na kung hindi nag-train, hindi nag-practice, hindi siya madali. So, yung pagod ko, naging distraction yun. Gusto ko na huminto. Parang ayoko na. Kaya lang, tinuon ko yung paningin ko dun sa finish line, sa medal na makukuha ko. Kasi, kaya ako sumali dun, kasi gusto ko nung medal. Gusto ko matapos yung finish line. So, tinuon ko yung paningin ko dun sa finish line, dun sa medal na makukuha ko. So, ganon din tayo. Marami mga distraction sa buhay natin. Marami mga struggle. Alam naman natin lahat na pag tayo ay naging Kristiyano, pag tinanggap natin si Jesus Christ bilang our Lord and Savior, minsan mas lumalapit pa yung problema sa atin. Mas marami pang challenges, mas marami pang pagsubok sa buhay natin. Pero, kung itutuon natin ng paningin natin doon sa finish line kay Jesus Christ, yung mga pagsubok na yun, kayang-kaya natin yun. Kayang-kaya natin malagpasan yun. When we fix our eyes on Jesus Christ. Making Jesus the center of our life, our attention, trust and hope, not letting worries or worldly things pull you away. Pag ginawa nating sentro yung Panginoon ng buhay natin, lahat ng mga bagay na nakapaligid sa atin, lahat ng mga bagay na naglalayo sa atin sa Panginoon, mapagtatagumpayan natin yun. Bakit? Nakafocus tayo dun sa goal natin. Sino ba yung goal natin? Yung Panginoon. Nakafocus tayo sa Panginoon. Focus on Him, not on distractions, struggle, or ourselves. Like a runner looking straight to the finish line. Focus on Jesus. Hindi sa paligid, hindi sa sarili natin, kundi sa Panginoon. So, fix our eyes on Jesus. Ano pang sabi doon? Author and perfecter of our faith. Ano ibig sabihin ng author and perfecter of our faith? Ayan. Author, ano ibig sabihin ng author? Jesus is the originator, founder, or starter of our faith. Paano ba nagsimula yung pananampalataya natin? Kay Jesus Christ. Nung pinili niya na iligtas tayo mula sa kapahamakan, doon nagsimula yung pananampalataya. He is the author of our faith. We believe because of Him, His sacrifice, and His example, He makes faith possible. Namuo yung pananampalataya natin, yung pagtitiwala natin, nung simula namatay ang Panginoon sa cross ng Kalbaryo.
So He is the author of our faith. Ano pang sabi? Perfecter of our faith. Ano ibig sabihin ng perfecter? Perfecter. Jesus is also the one who brings our faith to completion. He matures, strengthens, and fulfills it. Help us to grow our faith becomes whole and complete. Siyempre, yung pananampalataya, nung nagtiwala tayo sa Panginoon, nung umpisa na pinagkatiwala natin ang buhay natin sa Panginoon, syempre hindi naman agad-agad yun na matibay na yung faith natin, matibay na ng pananampalataya natin, na kahit anong pagsubok dumating, di ba, minsan yung mga, hindi ko naman sinasabi lahat, may mga, kunyari bagong Kristiyano lang tayo, and then, minsan mas madali tayong matisod, kahit nga mga lumang Kristiyano na, di ba, natitisod pa rin tayo. Pero anong sabi? Si Jesus yung perfecter ng faith natin. Siya yung nagpapalago ng pananampalataya natin. Siya yung author and siya yung perfecter ng pananampalataya. Sa Kanya nagsimula yung pananampalataya natin at siya yung nagpapalago ng pananampalataya natin. Jesus started our faith when He saved us and He continues to grow and complete it in us. Ano sabi kanina? Fix our eyes on Jesus. He is the author and perfecter of our faith. In simple words, Jesus is the beginning and the end of our faith journey. He started it, and He's the one who will finish and complete it. Yung pananampalataya natin galing sa Panginoon. At yung Panginoon, yung mas, anong tawag dito, mas huhubog sa atin at dun sa pananampalataya na meron tayo. Kasi when we accept Jesus Christ as our Lord and Savior, hindi naman yan agad na sobrang lalim na nating Kristiyano, sobrang yung faith natin is gano'n na agad. At the long run ng pagtakbuhin natin bilang isang Kristiyano, huhubugin tayo ng Panginoon sa paanong paraan, sa mga pagsubok na dumarating sa buhay natin. Diba? Anong sunod? Sa verse na yon. Una, fix our eyes on Jesus, author and perfecter of our faith, for the joy set before Him. Endure the cross, scorning its shame. Ayan. It means Jesus looked forward to a greater joy beyond the suffering. Alam naman natin lahat na nag-suffer si Jesus doon sa cross ng Calvary. Hindi lang doon sa cross yung papunta pa lang doon sa bundok ng Calvaryo, nag-suffer na yung Panginoon. Pero, ang tinignan ng Panginoon, ang nilook forward ng Panginoon is yung result pagkatapos ng mga pasakit na yun. Yung greater joy, yung kagalakan na maligtas tayo. Jesus endured the cross because He looked ahead to the joy. He patiently suffered all the pain, shame, and hardship of the cross. In-endure ng Panginoon yun. Yung pangungutya sa Kanya, yung pagbabato sa Kanya, yung pagdura sa Kanya. So alam naman natin kung ano yung mga naranasan ng Panginoon. Papunta pa lamang siya doon sa bundok ng Kalbaryo hanggang sa mapako yung Panginoon. Lahat yun in-endure ng Panginoon na dapat tayo yun nandoon. Pero dahil mahal tayo ng Panginoon, He endured all the pain. Lahat yun dinanas ng Panginoon. Pero hindi yun yung pinakatinignan ng Panginoon. Yung tinignan ng Panginoon, yung result ng gagawin niya o ng ginawa niya. Yung greater joy, yung kagalakan na maligtas tayo. Bakit? Because He loves us. Dahil mahal tayo ng Panginoon. He didn't escape or quit. Hindi siya tumakas o tumakbo. Pwede naman niyang gawin yun Bakit? Hindi naman siya yung nagkasala tayo naman. Diba? Hindi naman siya yung gumawa ng kasalanan. Tayo naman. Pwede siyang umalis. Pwede siyang mag-quit. Pwede siyang tumakbo. Pero hindi niya ginawa. Bakit? Kasi mahal niya tayo. He went through it because of love and joy of saving us.
Ginawa ng Panginoon yun kasi mahal niya tayo. Mahal ka niya, kapatid. At kagalakan sa Panginoon ang mailigtas ka, ang mailigtas tayo. Tiniis ni Jesus ang krus kasi alam niya pagkatapos nito, maliligtas tayo at matutupad ang plano ng Panginoon. Ano ba yung plano ng Panginoon? Yung magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan kasama niya. When we accept Jesus Christ as our Lord and Savior, at naniwala tayo na namatay siya at muling nabuhay, we will be saved. Yun ang plano ng Panginoon. So tiniis lahat ng Panginoon, lahat ng paghihirap na yun, for the greater joy of saving us. Diba? Even though the cross was the painful and shameful, Jesus didn't let that stop. Nung panahon na yun, alam niyo ba, yung pagpako sa cross, yung pinaka-shameful, nakakahiya na uri ng kamatayan. Tiniis yun ng Panginoon. Yung kahihiyan, yung sakit, yung suffering, tiniis yun ng Panginoon. Jesus didn't let that stop him. His love for us was greater than the shame. Mas greater yung love sa atin ng Panginoon kesa dun sa kahihiyan, sa hirap na dinanas niya. Jesus endured the cross even though crucifixion was the most shameful and humiliating way to die in that time. He looked past the disgrace because his focus was on the greater joy and the victory that would come after. Saving humanity, being seated at the God's right hand. So, yun ang plano ng Panginoon. Kahit na yun yung pinaka-nakakahiya, humiliating, shameful way to die, ginawa yun ng Panginoon. Hindi siya tumakas, in-endure niya lahat yun. Sa atin pa nga lang, kurutin pa nga lang tayo, sakit na, di ba? Naranasan niyo bang kurutin? Di ba ang sakit na? Paano pa yung ginawa ng Panginoon? Di ba? Paano pa yung mga naranasan ng Panginoon? Di ba? Ano pang sabi? So that you will not grow in weary. When life is hard, remember, Jesus also suffered but never gave up. The truth gives us strength to keep going. So, lahat yon dinanas ng Panginoon. At sa buhay natin ngayon, marami din tayong mga suffering, katulad ng Panginoon. Marami tayong mga struggle, marami tayong mga problema. Ipinakita dito ng Panginoon na napagtagumpayan niya na yun. Dahil napagtagumpayan na yun ng Panginoon, mapagtatagumpayan natin yun. Ano sabi? So that you will not grow weary and lose heart. Ginawa yun ng Panginoon para ipakita sa atin, pinagtagumpayan ko yun, kaya mapagtatagumpayan nyo lahat ng daraan sa buhay natin. So that you won't get tired, discouraged, or give up in your faith and in doing what is right. In simple words, don't give up, keep going, even when it's hard, because Jesus already showed us the example of enduring. Pinakita na sa atin ng Panginoon. So sabi ng Panginoon, don't give up, keep going. Marami pa, yung mga napagsubok na napagdaanan natin, may mga pagsubok pa tayong pagdadaanan, maniwala tayo. Habang nandito tayo sa mundong ito, maraming mga pagsubok, problema, stress pa tayong mararanasan. At dito mas nahuhubog yung pananampalataya natin sa Panginoon. Gaano ba katibay? Gaano ba tayo ka-faithful sa Panginoon? Gaano ba katibay yung pananampalataya natin sa Panginoon? sa mga darating na pagsubok sa buhay natin.
itutuon natin ng panginingin natin sa Panginoon. At aalalahanin natin na pagtagumpayan na ng Panginoon yun. Mapagtatagumpayan ko din yun. Life is full of distractions. Sometimes we focus on our problems, stress, and in social media. Etong mundong ito, punong-puno ito ng distraction. Sabi sa verse na to, di ba? Ipinakita lang sa verse na to na palagi natin ituon yung paningin natin sa Panginoon. Pinagtagumpayan na ng Panginoon yung mga bagay-bagay na nararanasan natin. Higit pa yung naranasan ng Panginoon kaysa sa nararanasan natin ngayon. Gusto lang ipakita ng Panginoon sa atin, when we fix our eyes on Him, pagtatagumpayan natin yung mga bagay na iyon. Naalala niyo po ba yung kwento ni Peter? Ayan. Sa Matthew chapter 14, verse 28 to 31. Ito yung lumakad si Peter sa tubig, sa dagat. Naalala niyo po ba? Ayan. So sabi ng Panginoon, lumakad siya sa tubig. Noong una nakatingin siya sa Panginoon eh. So nakahakbang siya. Kaya lang may dumating na malakas na hangin at waves, alon. So na-distract si Peter at siya ay lumubog. Same with us. Ganon din sa atin. When we easily get distracted, we will sink. Lulubog tayo. Matatalo tayo ng problema natin. Matatalo tayo ng pagsubok natin sa buhay. Kapag yung focus natin nawala sa Panginoon, if we didn't fix our eyes on Jesus, katulad ng ginawa ni Peter na nakatingin siya sa Panginoon eh. Kaya lang may dumating na hangin at alon. Nawalan siya ng focus, biglang lubog. Ganon din sa atin. Minsan nakala natin, nakatingin na tayo sa Panginoon. Kaya lang, sure ba tayo na pag may dumating na pagsubok, we can't easily be distracted? Kasi nagtitiwala tayo, nasasamahan tayo ng Panginoon. Kapag nakatingin tayo sa problema, we sink. Pero kapag kay Jesus ang focus, He give us peace and strength. Kapag tinignan natin yung mga dalahin natin, yung mga problema natin, yung mga pagsubok natin sa buhay natin, lulubog at lulubog talaga tayo. Lalo na yung alam niyo ba yung mga nagpapakamatay? Kasi hindi nila tinignan. Ang tinignan nila yung problema nila. Ang tinignan nila yung problema, yung stress, yung mga bagay na nagpapagulo sa utak nila. Nakalimutan itoon ang paningin sa Panginoon. We can lose our lives kung hindi tayo nakafocus sa Panginoon. Hindi lang physical na kamatayan, kundi spiritual na kamatayan. Kapag kay Jesus tayo nag-focus, He will give us peace. Merong kapayapaan, nasasamahan tayo ng Panginoon sa kahit anong pagsubok na darating sa buhay natin. Ayan. Meron akong ilang punto na gustong idiin. Ayan. Unang punto, Jesus is our anchor. Alam niyo po ba yung anchor? Ito yung yung tinatapon ng mga mandaragat sa dagat para mag-stop at hindi sila tangayin ng alon. Bakal siya, hinuhulog nila. Ayan, para hindi sila tangayin. Ayan. Jesus gives life, guidance, and strength. Jesus is our anchor because He keeps us grounded, safe, even when storms comes. So si Jesus yung anchor natin. Na pag may dumating na pagsubok, we will not be shaken. We will not be moved. Because Jesus is here. Alam niyo ba yung kanta na yan? Diba? Sabi pa ka sa kanta we will not be shaken, we will not be moved. Because Jesus is there for us.
So He is our anchor. Just like a ship's anchor keeps it from drifting away in strong winds or storms. Katulad yan ng isang ship o sa isang barko na pag meron siyang anchor, hindi siya basta-basta madadala ng kahit anong alon o hangin. He is grounded. Ganon din sa atin. Jesus is our anchor sa buhay natin. Jesus keeps us steady in life's challenges. Dahil anchor natin siya, pag may dumating na pagsubok, we will not be shaken. Yung pananampalataya natin, hindi masishake yan. Bakit? We have a peace in our heart na mapagtatagumpayan natin yun dahil kasama natin ang Panginoon. He gives us hope, safety, and stability when everything else feels uncertain. Minsan sa buhay natin, marami mga walang kasiguraduhan. May mga desisyon tayo walang kasiguraduhan. May mga ganap sa buhay natin na walang kasiguraduhan. Pero Jesus gives us hope, safety, and stability. He prevents us from being swept away by fear, doubt, or temptation. Hindi tayo basta-basta matatakot. Hindi tayo basta-basta magdududa or matitempt ng kaaway. Bakit? Jesus is our anchor. Hindi tayo basta-basta madadala ng takot dahil ang Panginoon na ang ating anchor. He is the one who holds us firm, safe, and secure no matter what storm we face. Jesus is our safety place. Iingatan tayo lang Panginoon lagi sa panahon ng bagyo. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Number 2, distractions. Distractions weaken our faith. Pinapahina ng distraction ng pananampalataya natin. The more we focus on worries, the more we feel lost. Pag nag-focus tayo sa mga alalahanin natin, sa mga problema natin, sa distractions natin, mawawala tayo, malulost tayo. Mawawala tayo sa Panginoon. Means that we let other things means that when we let other things take our attention away from God, like worries, temptation, busyness, or worldly desires. Parang ang nangyayari, hinahayaan natin na agawin ng mga bagay sa paligid natin. Yung focus natin sa Panginoon, yung attention natin sa Panginoon. Yung mga worldly desires natin. Our trust in Him becomes weaker. Pag mas binigyan natin ng atensyon, yung mga bagay na nagpapahiwalay sa atin sa Panginoon, our faith becomes weaker. Instead of focusing Jesus, our hearts and minds get pulled in different directions. Siyempre, dahil hindi tayo naka-focus kay Jesus, naka-focus tayo sa mga problema natin. Yung isip natin, tsaka puso natin, iba na yung ano niyan. Iba na yung takbo niyan. Kasi punong-puno ka na ng worries eh. Punong-puno na tayo ng takot. So mahalaga na patuloy na yung focus natin is na kay Jesus Christ. Over time, this can make less prayerful, less obedient, and less strong spiritually. Kapag nanghina tayo, or nanghina ang ating spiritual na buhay, or ang ating pananampalataya, kung dati prayerful tayo, mababawasan yan.
mawawala na yung pananalangin mo sa umaga, pwedeng pagtulog na lang. Hindi nakakalimutan mo na din magdasal pagkakain, nakakalimutan mo na magdasal bago matulog. Nagiging less prayerful tayo. Bakit? Kasi na-overcome tayo ng takot, na-overcome tayo ng fear, na-overcome tayo ng mga problema. Magiging less obedient tayo. Minsan may mga bagay na pinapagawa sa atin ng Panginoon, pero dahil na-overpower tayo ng mga distractions sa paligid natin, hindi natin nasusunod ano ba yung gusto ipagawa sa atin ng Panginoon. Less stronger spiritually. Nagiging mahina tayo spiritual. Dahil hindi tayo nakafocus sa Panginoon, nangihina tayo spiritual. Nagsimula sa paunti-unting nakakalimutan mo magdasal, hanggang sa nakakalimutan mo na merong Diyos sa buhay mo. So mahalaga na palagi nating ituon yung paningin natin sa Panginoon. When we get too distracted, our connection with God grows weaker and our faith is not strong as it should be. Pag tayo masyadong distracted, mas lalong manghihina ang ating pananampalataya at mas matatalo tayo ng mga distractions na yon. Pero kapag mas nakatuon ang paningin natin sa Panginoon, our faith will become stronger. Number 3, focus brings peace. Kapag kay Jesus tayo tumingin, or kapag kay Jesus nakatuon yung paningin natin, we find hope and peace kahit may mga storm, pagsubok na dumating sa buhay natin. Meron tayong kapayapaan. We can find peace when we fix our eyes on Jesus. Means that when your mind and heart are set on the right thing, especially on God, His promise, or even just a clear goal, you can calm and steady instead of restless or anxious. So, when we fix our eyes on Jesus at sinet natin yung paningin natin sa Kanya lamang at sa mga pangako Niya, lahat ng bagay ay mapagtatagumpayan natin. Meron tayong peace, calm sa puso natin. Na kahit anong dumating na pagsubok sa atin, is kayang-kaya natin yan. We will not feel anxious. Tandaan natin, distractions cause confusions and stress. Focus gives direction, clarity, and inner peace. Ayan. So, yung distraction, nagkakos sa atin yan ng pagkalito sa mga ano ba dapat nating gawin. 'Di ba? Stress. Pero, when we focus on Jesus, bibigyan niya tayo ng direction kung paano natin mapagtatagumpayan yung mga bagay na dumarating sa buhay natin. When you keep your attention centered on God or on what truly matters, you find peace inside. Katulad ng sinasabi ko, actually umiikot lang tong topic natin ngayon. Gusto ko lang ipunto sa umagang ito. Dahil alam ko na maraming distraction sa buhay natin. Kahit pa nagsiserve tayo, kahit na tumutugtog tayo, umaawit tayo, uma-attend tayo ng mga Bible study, hindi tayo ligtas sa mga distractions. Ang tanong, paano natin dadalhin yung distractions na yun? At ang gusto kong ipunto, we need to fix our eyes on Jesus, the perfecter and author of our faith.
napagtagumpayan na ng Panginoon yung mga bagay na yon. Napagtagumpayan na ng Panginoon yung kamatayan. So, kayang-kaya natin pagtagumpayan kung ano man yung mga dalahin natin, kung ano man yung mga problema natin. Kayang-kaya nating pagtagumpayan na merong kapayapaan sa puso natin dahil kasama natin ang Panginoon. So, meron akong iiwan na katanungan sa bawat isa sa atin. What are your biggest distraction from Jesus right now? Ano ba yung distraction na nagpapalayo sa atin sa Panginoon? Baka we need to surrender it sa Panginoon. And we need to keep our eyes on Jesus. How can you keep your focus on Him daily? Paano ba natin mapapanatili na nakafocus tayo sa Panginoon? Sa pagbabasa ng Bible, sa pananalangin, at sa pag-worship. Parang minsan naisip natin, ang petty, no? Magpipray ka lang. Pero yung prayer na yun, malakas yun. Yung pagbabasa na yun, maraming nagagawa yun. It strengthen our faith in God. At kapag yung pananampalataya natin sa Panginoon ay lumakas, kahit anong pagsubok na dumating sa buhay natin, yung focus natin nasa Panginoon. And we find peace in that. So, sa mga darating na panahon, sa mga darating na araw, pause tayo saglit. Yung pause button, yung ibig ko sabihin, pause tayo saglit. Itoon natin yung paningin natin sa Panginoon. Isipin natin, ano ba yung mga bagay na naglalayo sa akin sa Panginoon? Yung problema ko ba yan? Yung pambili ko ba ng ulam yan? Pamalengke ko ba yan? Yung school ko ba yan? Exam namin? Yung boss ko ba yan? Diba? Pause tayo saglit. At itoon natin yung paningin natin sa Panginoon. At naniniwala ko, magkakaroon tayo ng kapayapaan. Dahil when we fix our eyes on Jesus, merong kapayapaan. Dahil merong kasiguraduhan sa Panginoon. Fix our eyes on Jesus whenever we feel stressed, tempted, or distracted. Hayaan natin na yung Panginoon, yung patuloy na kumilos sa buhay natin. Alam ko naman na patuloy, mga prayerful naman ang mga taga Valenzuela, di ba? Ayan, mga nagbabasa naman ng Bible. So, I know na easy lang to sa atin. Pause tayo saglit. Isipin natin ano ba yung mga problema natin. Ibigay natin sa Panginoon at patuloy natin itoon yung paningin natin sa Panginoon. Dahil kahit anong maganap, sasamahan tayo ng Panginoon. At dun sa word pa lang na sasamahan tayo ng Panginoon, hindi tayo iwan ng Panginoon. Meron ng kapayapaan doon. Amen. Amen. Okay lang ba tayo po ay manalangin? Sige po, dito ko na po tatapusin. Yes, Lord God, hallelujah, hallelujah, Panginoon. Purihin ka, O Diyos, sambahin ng iyong panghalan, O God. Lord, tulungan mo kami, Panginoon, Lord God, to fix our eyes on you, Panginoon. Lord, merong kapayapaan sa iyo, Panginoon, Lord God. Lord, hayaan mo, Panginoon, Lord God, na hindi kami madala, Panginoon, Lord God, ng mga distractions, Panginoon, problema, challenges, Panginoon, Lord God, sa buhay namin, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, na ikaw ang manaig, Panginoon, Lord God. Lord, palakasin mo kami, Lord God. Patatagin mo kami, Panginoon, Lord God, na kahit anong bagyon dumating sa buhay namin, Panginoon, Lord God, patuloy namin itutuon ang paningin namin sa iyo, Panginoon, Lord God. Lord, because you are our God, Panginoon, and nothing is impossible with you, Panginoon. Pinagtagumpayan mo na ito, Panginoon, Lord God, sa bundok ng Kalbaryo, Panginoon, Lord God. You suffer, Panginoon, Lord God, in pain, Panginoon, in shame, Panginoon, Lord God. And we know, Panginoon, Lord God, mapagtatagumpayan namin ng lahat ng mga bagay na ito, O God. Lord, maraming salamat, Panginoon, Lord God, sa iyo ang papuri, pasasalamat at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen.